Matinding kahihiyan ang sinapit nitong si Sis Drilon ng News 5 matapos hayagang ipakita nito sa publiko ang pagiging bias niyang news anchor. Paano ba naman kasi? Pilit nitong ipinagdidiinan ang pagiging valid ng affidavit ni Las Cañas kaugnay sa mga aligasyon nito laban kay VP Sara. Gayong ang katotohanan ay isang scrap of paper lamang ito na walang kabuluhan sapagkat hindi nga ito pirmado at hindi pa notaryado. Kaya bunga ng kaiti-itihang ito ni Sis Drilon ay nasupalpal siya ni Attorney Salvador Panelo. Ano sabi ng prosecution? We will establish a pattern of violence. Anong panininsinta niya? Yung panununtok sa sheriff. After that, ano pang violence? So where's the pattern? Isang insidente lang yun. Hindi, yung kay Las Cañas. Anong kay Las Cañas? Yung, mabuti binanggit mo yan. Yes, because I really want to ask you. This presiding officer, excuse me, Chisa, you're a walking disaster pagdating sa pag-preside mo. Kasi hindi mo dapat pinayagan niya. It was just a scrap of paper, my goodness. Tapos sasabihin mo, no, part of the testimony lang yan, not the truth. Excuse me. Yung mga nakikinig dyan, kahit yung mga senador, hindi nila titingnan yung the truth or the falsity. Ang narinig nila, sinabi, nasa isang affidavit, paniniwalaan nila yun. Dapat talaga in-exclude mo yun. But the impeachment court is not like an ordinary court. Kasi, that's not an excuse to allow irregularities in the proceeding. It was used to show that this was a source of information in their continuing investigation. Tingnan mo ha. Number one, sabi nila, affidavit. Hindi nga, unang-una, hindi permado. Pangalawa, hindi notaryado. Now, my question is, how do you know that that paper is the exact reproduction of the affidavit? In the ICC. Correct. Sige nga. Napatunayan ba nila? Hindi. Pumayag naman itong si presiding officer. But with the reminder to... Naku, hindi po pwede yan, sis. Diyos ko. Pag yan ang sinabi mo, yung nanunood, hindi yan iniisip yan. Ang naririnig nila kung ano siya, uy, grabe pala. But hindi ba talaga niya sinabi yun? Hindi nga natin alam because hindi mo nga alam kung that is the exact reproduction of the affidavit they're referring. Talo! Sorry. Tila wala talagang kadala-dala itong si Sis Drilon dahil matapos nitong masupalpal ni Attorney Panelo sa issue ng affidavit ni Las Cañas ay humirit pa itong si Manang kung saan ang issue ng betrayal of public trust naman ang pinuntirya nitong si Sis Drilon. Kaya dahil dito ay dobling kahihiyan tuloy ang inabot ni Manang kay Attorney Salvador Panelo na naging sampal sa pagmumuka ni Sis Drilon ang pangre-real talk na binitiwan ng nasabing abogado. High popularity ratings or high approval ratings do not absolve you from betrayal of public trust. What? Assuming that there is a betrayal of public trust, precisely because mataas ang rating niya, because hindi sila naniniwalang may betrayal of the public trust, hindi sila naniniwalang may grave trust, hindi sila naniniwalang inciting to sedition. That survey reflects the disbelief that of the survey people. was before the impeachment. Pupusta kasi, subsequent, ganun din ang lalabas mas mataas. Pero are you that confident in the succeeding articles? Yes. Na puro kasinungalingan ang lalabas. You know, Attorney Sal, the danger is that are we numb? Ganito bang gusto natin sa leader natin? Na nagmumura, nagtetreten, nananapak ng ano? Teka muna, napansin mo ba yung testimony ni Matibag kanina? Di ba meron siyang isang issue na nagmumura din siya? Hindi niya nga masabi. Sorry siya. Hindi, the point is, merong ganong panahon na mag-outburst ka na hindi naman intention mo na gumanon. True. May meltdown tayong lahat. That's an example. But, admit and say sorry. Bakit naman say sorry? Bakit mag-sorry? Talagang inilalabas mo yung sarili mong ano? Nawala ka sa wisyo, hindi ka magsusorry. I don't think nawala siya sa wisyo. Nag-threaten ka? Hindi nga siya nag-threaten. Nagsusumbong siya sa bayan. Tulungan niyo ako, ipapatay nitong tatlong ito. Iganti niyo ako, bigyan niyo ako ng katarungan. Yun ang context nun. Gusto natin ang leader na ganyan. Bakit naman hindi? Isang insidente lang naman. Kung titingnan mo yung kanyang achievement, ang dami as Vice Mayor, Secretary, Vice President. Kaya nga mataas ang rating eh. Kung hindi ba, di bagsak na bagsak kaya pareho ng presidente natin. Aray ko!